Ngayong nabili na ng Maharlika Investment Corporation ang 20% share ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, magkakaroon na ng boses sa publiko at may impluwensya na rin ang gobyerno sa desisyon ng NGCP. Kung ano-ano ang magandang maidudulot niyan, alamin sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV. Maghapong nagkukumpuni ng mga sirang appliances ang elektrisyan na si Raul para kumita at makatawid sa mga buwan ng gastusin. Para mas maging abot kaya ang presyo at maging matatag ang supply ng kuryente, sinimulan na ng Maharlika Investment Corporation ang paggamit sa Maharlika Investment Fund sa pamumuhunan. Kasunod ito ng pagbili ng 20% o katumbas ng higit 19 billion pesos na bahagi ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ang NGCP ay pribadong korporasyon na nagpapatakbo ng power grid ng bansa at naghahatid ng kuryente sa mga planta patungo sa mga power distributor gaya ng Meralco. Bibigyan ng upuan sa board ng NGCP ang Maharlika Investment Corporation. Ang ibig sabihin niyan, sabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., magkakaroon ng boses ang taumbayan at may impluwensya ng gobyerno ang mga desisyon ng NGCP para masiguro ang maayos na supply at makatarungang singil sa kuryente. Ayon sa Energy Department at MIC, matitiyak kasi ng pamahalaan na tama at napapanahon ang implementasyon ng proyekto ng NGCP. Halimbawa, ang epekto niyan ay ang Mindanao-Visayas Interconnection Project noong 2024. Nagbunga yan ng pagbaba ng piso hanggang 2 pisong singil sa kuryente sa spot market sa Luzon, Visayas at Mindanao. It can actually contribute to lowering prices because it addresses the constraints, the transmission constraints that drive prices up. So as we roll out more of these projects, then mas lalong walang balakid sa pag-supply ng kuryente. Ngayong bahagi na ng NGCP ang pamahalaan, positibo ang gobyerno na mas maitataguyod ang transparency. Mabilis na makikita kung mayroon o totoo ba ang mga banta na posibleng magpasirit ang singil sa kuryente. Inaasahan din nakikita ng 1.24 billion pesos kada taon ang pamahalaan sa pamumuhunan nito. Once we identified energy as our top priority, we've then decided to ask ourselves which part of that energy ecosystem in fact requires the most number of investment, the biggest amount of investment, and the highest impact. And that would be in the distribution lines. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.